Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Standard Time, alas 4:11 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napektuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo. Kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Was. Miyerkules, Hulyo 1, tuig 2026. Ini ang inyong tagbalita, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Kagkaroon sa mga pangulong dinalaan. SDO Iloilo ginkumpirma nga na-recover nga armas luthang ikan sa backpack sa isa ka learner sa isa ka blutuan sa probinsya. Pilipinas lapit na malabot ang renewable energy target sunod sa DOE. 4.7 milyones pesos nga incentive ginhatag sang Iloilo Provincial Government sa mga nagdalaog nga atleta sa Wevra Amit. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. SDO Iloilo ginkumpirma nga ang na-recover nga armas tanggikan sa backpack sa isa ka learner sa isa ka blutuan sa probinsya. Detalye sang balita, Marian Grace. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginkumpirma sa Department of Education Schools Division Office of Iloilo nga ang ginadilian nga armas luthang ang na-recover sa backpack sang isa ka learner sa isa ka bulutuan sa probinsya. Pahayag sang SDO Iloilo nga gilayon nga na-manage ang madasig kag peacefully ang insidente kag wala sang threat, wala man sang minapilasan kag wala sing school community ang nahalitan. Ginpahibaluman ang mga otoridad lakip ang law enforcement agencies kag ang Social Welfare and Development Office lakip man ang ginikanan nga nagkooperar sa nagapadayon nga intervention kag proceedings. Dugang pa sa Division Office of Iloilo nga gina-review na sa bulutuan ang mga sirkumstansya sa palibot sang insidente kag gina-assess ang mga safety kag security measures nga kinahanglan papabaskugon o kung pa maayuhon. Nag-deploy man ang SDO Iloilo sang psychological first aid providers agud matatapan ang learners, personnel kag iban pa nga posible nga naapektuhan. Nagpasalig ang SDO Iloilo nga nagapabilin nga komitido ini sa pagpabaskog sang school safety measures, learner protection mechanisms, guidance kag counseling services, mental health support lakip man ang partnerships sa mga pamilya, local governments, law enforcement agencies kag komunidad. Samtang ginhaylo man sang Division Office ang publiko nga likawan ang espekulasyon, pagpalaptas ang wala na verify nga impormasyon o kung magpahayag sang detalye nga makatumo sa identidad sang learner. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Bunga ang pagkamatutom sa masobra 2,500 ka mga barangay population volunteers sa probinsya sang Iloilo matapos ginkilala ang Federation of Iloilo BSPOs nga regional winner sa 2026 Rafael M. Salas Kaunlarang Pantao Award sa Population and Development Region 6. Dako nga pagkilala ang naagom sang federasyon tugas ang ilang marit na lagon nga inisyatiba nga data naton, istorya naton ang programa nga pakita sa mabaskog nga dedikasyon sa data-driven governance, pag-uswag nga nakasentro sa pumuluyo kag ang pagpabakod sang ihibalo sa mga komunidad. Sunod sa pamunuan ang sining milestone sang FIPSPO nagapamatuod lamang nga ang unod sang dekalidad nga serbisyo publiko na porma pa isa pagbuligay integridad nga gusto nga tigipusuon sa pagpangalagad nga ginalauman nga magaserbi nga inspirasyon sa para nga pagtibong sa mas mabinatunon kag masaligan nga mga komunidad sa probinsya
Ang FIFSPO mag-represent sa Region 6 sa National Rafael M. Salas Kaunlarang Panta Award ng Iwaton sa Nobyembre 2026. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Panood ni Department of Energy Secretary Sharon Garin nga lapit na malabot sa Pilipinas ang target sa renewable energy. Sa karon yara na ang Pilipinas sa 25% renewable energy threshold nga lapit na gid sa 30% nga target nga ginset ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Isa sa mga nakita nga solusyon ni Sec Garin among pagpaligon sang renewable energy industry sa Pangasinan. Kasunod ini sang inaugurasyon sang 92 megawatt peak solar facility sang Aboitiz Renewables Incorporated sa Barangay San Roque, San Manuel, Pangasinan. Sunod sa DOE on track ang mga proyektong ginaubra para mapabaskog ang energy security sa Pilipinas kag masiguro nga ang pungsod magapadayon sa mas malig-on kag mas malimpyo nga enerhiya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagkatag sa 4.79 million pesos nga balor sa incentives ang Iloilo Provincial Government sa tanan nga athlete, coaches, assistant coaches, trainers kag chaperones sa probinsya nga nagdaog sa Wevra Amit. Ang distribusyon sa incentives para sa kapin 700 ka recipients ginpangunahan ni Governor Arthur Defensor Jr. Sa mga nagdaog sang gold, nagkabaton sila sang 5,000 pesos, 3,000 pesos naman sa silver, kag 2,000 pesos sa nagdaog sang bronze. Naibaluan ang incentive ordinance ginpasar sa tung tuig 2022 agud matagan oportunidad o kon authority ang IPG nga magpagawas ang pundo para sa tanang nagdalaog kag naghatag dungog sa probinsya sa mga local, national kag international competitions. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. ginpanawagon sa Civil Service Commission sa tanang ahensya sang gobyerno nga mas pabaskugon ang seguridad kontra sa kalamidad para sa kaluwasan sa mga empleyado sa mga opisina. May kangtanan inidugang sa pagsaulog sang National Disaster Resilience Month subong nga bulan sang Hulyo. Suno sa CSC, importante nga may husto nga kaalam kag paghanas ang mga mamumugon sang gobyerno sa pagsabat sa mga emergency para magpaday ng maayo nga serbisyo publiko bisan pa may kalamidad. Ginatag man sa komisyon nga dakong papel sa mga empleyado sa gobyerno sa pagsiguro sa kaluwasan sa tanan pa sa pagpatuman sining mga safety kag health policies. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pulutuan sa riyon sa Ismo Kasambuha sa Pelikula Grario 2026. Detalye sa balita, JP. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Magasambuha sa Pelikula Agrario 2026 ang pulo kabulutuan sa Kabisayan na katungdan. Ang Pelikula Agrario, isa ka film festival sa Department of Agrarian Reform nga nagatuyo nga ipaambit sa publiko ang mga istorya sa mga ARB kag ARB organization sa pungsod. Sa Dar Western Visayas, nakip sa nagpasakop sa mga tuig ang Aklan State University, University of Antique, St. Anthony's College, Philomer Christian University Incorporated, University of San Agustin, Iloilo Science and Technology University Magaw Campus, Central Philippine University, University of the Philippines Visayas, West Visayas State University, kag Guimaras State University. Ang Pelikula Agrario, una nga ginbuksan sang tuig 2025 sa diin ang pelikula nga ang pagtililipon sa mga damgo sa mga estudyante sa Central Philippine University ang nangibabaw sa national level matapos nagbaton sa pagkilala nga Best Film kag Best Screenplay, Best Actor, Best Actress kag Best Director. Samtang ang Best Actress sa ARB category ang ginpauli sa pelikula nga titulo sa Aklan State University. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa 7.7 milyones pesos ng balor sang illegal nga droga ang nakumpiska sang Iloilo City Police Office sa unang 6 kabulan sa 2026. Ining resulta sang 355 anti-drug operations ang inunsar sa kapulisan humalin Enero 1 tubtob Hunyo 30. Sa masangkad ng operasyon sang ICPO, 430 drug suspects ang natakpan sa kapulisan. Suno kay ICPO Director Colonel Wilbert Parilla, ang pagkakumpiska sang masobra 80 milyones pesos nga balor sang illegal nga droga nagapakita lang sa commitment sang kapulisan nga proteksyonan ang pumuluyo sang Iloilo City batok sa malaing epekto sang illegal nga droga. Sa paday nga suporta sang stakeholders, partner agencies kag pumuluyo, magapaday ng masangkad nga operasyon sang Iloilo City Police Office batok sa illegal nga droga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.
Sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. ginpanawagon sa Civil Service Commission sa tanang ahensya sa gobyerno nga mas pabaskugon ang seguridad kontra sa kalamidad para sa kaluwasan sa ilang mga empleyado sa mga opisina. May kang tanan ini sa pagsaulog sa National Disaster Resilience Month sa bunga bulan sa Hulyo. Suno sa CSC, importante nga may husto nga kaalam kag paghana sa mga mamumugon sa gobyerno sa pagsabat sa mga emergency para magpadayon ang maayo nga serbisyo publiko bisan pa may kalamidad. Ginatagban sa komisyon nga dakong papel sa mga empleyado sa gobyerno sa pagsiguro sa kaluwasan sang tanan pag sa pagpatubad sini mga safety kag health policies. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 89 ka sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir beneficiary sa Region 6 kag NIR nagbaton sang 1.7 million nga employment financial assistance kag financial management training. Detalye sa balita, Marian Grace. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagbaton sang financial assistance ang 89 ka benepisyaryo sang sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir o conspins program sang Department of Migrant Workers o kon DMW Region 6 gikan sa Western Visayas kag Negros Island Region. Ginpangunahan ni DMW 6 Regional Director Glenda Aligonza ang simultaneous payout sa Region sa East kag NIR. Kada benepisyaryo nagbaton sa tig 20,000 pesos sa idalom sang programa. Gimpahayag ni Jade Love Umapa, Supervising Labor and Employment Officer sang Welfare and Reintegration Services Division sang DMW 6 nga tinutuyo sang assistance nga mabuligan ang mga benepisyaryo sa ila pag-umpisa bilang mga manunudlo sa mga pampubliko nga buluthuan. Bilang kabahin sang reintegrasyon, ginpaidalom sang DMW 6, kaupon ang Department of Education Region 6, ang 89 ka benepisyaryo sa learning session nga ginpangunahan sang Department of Trade and Industry o kon DTI Region 6, agud matuluan ang mga partisipante sang ihibalo sa budgeting, saving, financial planning kag responsible money management. So our STEMS or sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir, is one of the reintegration programs ng Department of Migrant Workers in partnership with our Department of Education. So this program, ang goal niya is ang mga OFWs natin, bala ma'am, na let passers na sila before kaya sila nag-work abroad, ginagaan kasi the opportunity na makabalik diri sa Pilipinas. So, once na maka-apply sila, pag ma-approve ang nila application, ginagaan kasi sila sa plantilla position na pagtudlo ang teacher 1 position. Nabatian ang kabahin sang pahayag ni Umapas. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Demand kag supply sa mga agri-fishery commodities sa Rio nagapabilin nga babakod suno sa DA. Detalye sang balita, JPR. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagapabiling nga mabago ang supply kag demand sa mga agri-fishery commodities sa Western Visayas halin sang Enero. Ini ang ginpalabot sang Department of Agriculture Western Visayas kasunod sang padayon nga price monitoring kag mabakod nga koordinasyon sa mga partner agencies sini. Sa piyak sini ginapabaskog pa sang DA paagi sa Agribusiness and Marketing Assistance Division ang pagpakig-angot sa nunaytuhan nga ahensya sa gobyerno paagi sa Regional Bantay Presyo Monitoring Team o kon RBPMT meeting. Sa ilanangin sinapol sining karon lang kinpatpat ang bagong estado sa mga presyo kag supply sa mga pangunang produkto sa kumahan kag pangisdaan, pagpatuman sa executive order to sa price ceiling sa imported nga bugas kag iban pangatikang agud mapabilin ang patas kag hayag nga baligyaanay sa bugos nga rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagkiwat ang Department of Tourism Region 6 pinagi sa Tourism Regulations Division sang accreditation orientation para sa lokal nga pamunuan sang Iloilo City kag mga tourism stakeholders. Kintambungan ini sa mga tag-iya kag nagadumala sang lain-lain nga mga tourism enterprises. Amo man ang mga tiglawas sang industriya sa turismo para mas maintindihan ang proseso sang DOT accreditation kag mapabasko ang kalidad sa mga serbisyo nga ginatanyag sa mga turista. Ginpatpat sa orientation ang mga kinahanglanon kag proseso sang aplikasyon para sa accreditation, mga quality standards, benepisyo sa pag-angkon sa DOT accredited, amo man ang pinakabag-o nga polisiya kag digital accreditation system sang ahensya. Sunod sa DOT, labaw pa sa isa ka regulatory requirement
ang accreditation bago nagaserbi ni nga pamatuod sang kalidad, profesionalismo, kagkaayos sa serbisyo makabulig manini para mapatas ang kumpiyansa sa mga turista, kang maduso ang pag-uswag sa industriya sang turismo sa syudad sang Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo City Government kag Resbin Waste Technology nagpirmahanay sang MOA. Detalye sa balita, Jenna. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpirmahan isang Memorandum of Agreement ang Iloilo City Government kag Resbin Waste Technology Incorporated sa idalom sang EU Green Economy Partnership. Ang partnership ang nagapabaskog sang commitment sa pagmanage sang basura sa din ginainganyo ang kada Ilonggo nga mangin parte sang solusyon sa problema sa basura. Pagi sa proyekto, mapasanyog man ang tikang sa plastic collection kag sustainable recycling sa diin may 25 ka mga Resbin stations ang igapahamtang sa mga strategic location sa Iloilo City sa maabot nga bulan sang Nobyembre. Makabulig man ang mga recycling stations para sa proper waste disposal kag mangin sustainable ang pagtipig sa dunang manggad kag palibot sa syudad paagi sa partnership. Ang muwasay ning ang ginpangunahan ng Iloilo City Mayor Raisa Treñas, GSO Head Engineer Neil Ravina kag tiglawas ang Resbin Waste Technology Incorporated. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo 36 Representative Defensor nagpanawagan sa suporta sa ginaproponder nga layi para sa husto nga pagsakas ng sweldo sa mga mamumugon. Detalye sang balita, WVSU intern Frenchie Banyas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagapanawagan si House Deputy Majority Leader kag Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor sa tanan nga sektor kag si iya mga kaupdanan nga suportahan ang iya ginaproponer nga layi nga nagatuyo maghatag sang husto nga pagsaka sang sweldo sa mga trabahanteng Pilipino nga hindi magadugang sang mabug-at nga obligasyon sa mga negosyante. Sa ginhiwat nga hearing sang House Committee on Labor and Employment, ginpabutyag ni Defensor nga ang iya House Bill 8246 nagalakip sang staggered wage hike ukon amat-amat nga pagsaka sang sweldo. Suno sa iya, mas may realistic chance nga ini mapatuman bilang layi. Ginpahayag sang kongresista nga ini nga pamaagi ang pinakamaayo nga solusyon agud mahatagan sang rasonable nga dugang sang kita ang mga mamumugon samtang ginaulikid man ang micro, small and medium enterprises kag ang mga dako nga industriya nga nagahatag sang trabaho sa milyon-milyon nga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Frenchie Banyas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sobra 2,000 ka hektarya sa kaubahan sa Iloilo, target nga maserbisyuhan sang libre nga agricultural drones sang DA. Detalye sa balita, JP. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Target sa Department of Agriculture Western Visayas nga maserbisyuhan sang libre nga agricultural drone ang masobra sa 2,000 ka hektarya sang kumahan sa Iloilo. Katuyoan sang programa nga maduso ang precision farming kag mabuhinan ang gastos o lubrahon kag oras sa mga manguma sa pagtanom. Sa dalom sang programa, abagahon sang DA ang gasto para sa drone services kag may tawo naman nga maga-operate sini. Ang mangunguma magaprepara lang sa mga kinahanglanon nga binhi, pestisidyo, abono o tubig. Sunod sa DA Western Visayas, may 15 ka banwa sa Iloilo ang napilian bilang priority rice cluster area sa nasabit nga pilot testing. Tion magmadinagon sa Iloilo, plano sa ahensya nga pasangkaron pa ang programa sa iban pa nga probinsya sa rehiyon sa sunod nga cropping season. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. First batch sa mga beneficiaries ng livelihood upscaling programs ng LTO-6 nakabato na sa student license permit. Detalye sa balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nabato na sang first batch sa mga benepisyaryo sang livelihood upscaling program sang Land Transportation Office ang ila mga student driver's license. Lakip sa mga una nga nag-release ang Land Transportation Office Barotac Viejo District Office kag LTO GT Mall Pavia sang tinalikdan nga Hunyo 30.
Bago pa man hatagan sang student permit ang mga benepisyaryo ang napaidalumanay sa libre nga 15-hour theoretical driving course bilang proseso. Ang LTO Region 6 sa idalom sang pagpamuno ni Regional Director Attorney Gadioso Iduspan II ang napilian bilang pilot area sa rehiyon sa idalom ni Assistant Secretary Marcos Lacanilaw para sa Livelihood Upscaling Program. Ang mga LTO scholars mahimo naman nga makapadayon sang practical driving course agod ma-upgrade ang ilang lisensya halin sa student permit pakadto sa non-professional driver's license. Ang programang kabahin sa inisyatibo sang ahensya nga mapahapos ang pagproseso sa pag-apply sa driver's license labi na sa mga nagakinahanglan sa ila obra. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 15,000 ginlauman nga magatambong sa Iloilo Province Liga Day. Detalye sang balita. Hope. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nalantaw nga magalabot sa masobra 15,000 ka barangay official sa probinsya sang Iloilo ang maupod sa Liga Day sa Iloilo Sports Complex sa July 19. Suno kay Anilaw punong barangay kag Liga ng mga barangay president Cap Amalia de Buque, mas madamo ang ginalauman sini nga tuig 2026, pinaanggit sa 11,608 sang 2024 kag 13,300 sang 2025. Naibaluan nga may ara sang 1,721 ka barangay sa probinsya sang Iloilo. Nagpasalig si Debuque nga mas masadya ang mangin Liga Day celebration sini nga Hulyo sa diin sarang lauman ang mga paraffol, papremyo kag maayong balita. Ang tema sini nga tuig kusog sang kabarangayan, kusog sang probinsya kag kabanwahanan. Nagpasalamat naman ang Liga President sa suporta kag pagsalig sa mga barangay officials. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DepEd Region 6 nakabalag sa masobra sa 900 ka bullying cases kalabanan sa mga reported bullying na resolba na sa regional office. Detalye sa balita, Marian Grace. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nakabalhag sa masobra 900 ka insidente sang bullying sa mga pampubliko nga buluthuan sa rehiyon ang Department of Education Region 6. Gimpahayag ni Dr. Leon Nico Barredo, Chief Education Supervisor sa Education Support Services sang DepEd Region 6 nga naka-record sang 966 ka insidente sang bullying ang mga division offices sa rehiyon sang school year 2025 to 2026. Sa nasabit nga numero, 867 ang naresolba, 99 ang for monitoring kag 13 ang ginrefer sa iba nga government agencies para sa intervention. Kalabanan sa mga kaso sang bullying sa mga buluthuan ang physical bullying nga ginsundan sang cyberbullying. Pahayag pa ni Dr. Barredo nga ang tag sa kabuluthuan may kaugalingon nga bullying incident mechanism. Sa tion nga may ginreport sa Division Office nga insidente sang bullying, gina-require ang mga buluthuan nga magsumite sang incident report kag intervention plan. Ginasumite naman ini sang Regional Office sa Central Office sa diin ginahandle sang Learners' Rights and Protection Division nga amo man ang naga-follow up sa pagpatuman sang intervention plan. And for the information of everyone, we have here the We Care program. We have launched the We Care program. We Care stands for We Are Child Advocates for Resilience and Empathy. This is our flagship program for learner rights and protection. Under the We Care program, we have three components: the enhanced monitoring system, responsive intervention, and capacity building of our LRT focal person. So through this program, we are assured ng aton ng mga kabataan sa eskwelahan niya are protected. No, ang ilang rights, ang ilang well-being are protected. And in fact, ang aton ng mga LRPs, what I have said, part of the capacity building components ng aton ng We Care program, no, ang aton ng mga LRP are constantly undergoing capacity building activities when it comes to child protection mechanisms. Ang mga updates ng Central Office, ginakascade natin sa ila, and we are involving also our SGOD chiefs, not only our LRP focal persons, but most especially ang aton ng mga SGOD chiefs. Nabatian ang kabayan sa pahayag ni Dr. Barredo. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. WVSU Kasetsart University magapirma sang MOU para sa international academic na kolaborasyon. Detalye sang balita, WVSU intern Frenchie Banda. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
Isa kadako nga kolaborasyon ang virtual signing sang Memorandum of Understanding ang magaluntad sa virtual conference sang West Visayas State University College of Communication Development Communication Division kag Kasetsort University Faculty of Agriculture Department of Agricultural Extension and Communication sa July 2, 2026. Ang partnership nagapabaskog sang ila tinutuyo nga pagpatuman sang academic excellence, internationalization, research productivity kag mas madalong mag-community engagement. Paagi sa paghiusa sang ila eksperyensya, kinatuyo sang duwa ka institusyon nga maglatag sang mga bag-o nga estratehiya sa komunikasyon nga may dako nga epekto sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Friendship Banyas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. National Blood Donors Month kinasaulog subong nga bulan sang Hulyo. Detalye sang balita, WVSU intern Raylin May Cordero. Radyo Pilipinas, report. Ginasaulog subong nga bulan sang Hulyo ang National Blood Donors Month. Tuyo sini nga mahatagan sa importansya kag ipaibalo sa publiko ang mga dako nga benepisyo sa pagdonar sang dugo para sa ikaayong lawas sang tawo. Isa ini ka programa agud hatagan sang pagkilala ang mga voluntaryo kag padayon na nagadonar sang ila dugo. Suno sa mga eksperto, ang isa ka simple nga pagdonar sang dugo sarang makasalba sang tubtob sa 3 ka kabuhi, kaangay sa mga nagabata nga iloy, mga ginaoperahan kag mga pasyente nga may malala nga masakit. May libre man nga mini physical exam kag pagtan-aw sang hemoglobin level antes sang proseso. Kung magdonar sang dugo, hindi lamang ang isig katawo ang mabuligan, kundi dako man ang mahatag nga bentahe sa ikaayong lawas ang voluntaryo na nagdonar sang dugo. Sa mga luyag mag-donate, magkadto lang sa pinakamalapit nga Red Cross o kon blood bank, kinalanlan nagaedad sang 18 tubtob 65 anyos. Bukas man ini sa mga may edad 16 tubtob 17 anyos, basta may husto nga permiso sang ginikanan. Kinalanlan man nga ang voluntaryo, may kabugaton nga hindi magnubo sa 50 ka kilo, may tsakto nga tulog nga hindi magnubo sa 5 tubtob 6 ka oras, kag hilway sa anuman nga masakit sa adlaw sang pagdonar. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Raylin May Cordero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pagtukod sang Indigenous Peoples Master Plan ginlunsar sang NCIP. Detalye sang balita, WVSU intern Michael Johnson. Radyo Pilipinas, report. Formal nga ginsuguran sang National Commissions on Indigenous People o kon NCIP ang pinakauna nga community visioning activity para sa paghimo sang Indigenous Peoples Master Plan sa Puerto Princesa City, Palawan sa June 29, 2026. Gintipon sa nahinambitan nga aktibidad ang mga IP leaders kag representative halin sa Mimaropa, Western, Central kag Eastern Visayas para makuha ang ila pananawan kag priority sa pag-asenso. Nagpayag naman sang iya bugos nga suporta sa sini nga inisyatibo si Anay Kalinog Iloilo Mayor karon Visayas Ethnographic Commissioner Alex Centena. Ang nahinambitan nga national roadmap magasiguro nga nagasanto ang programa sang gobyerno sa kinanglahanon sa mga IP base man sa socio-economic agenda sang administrasyon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Ginkumpirma sang NCIP na pagkatapos sa Palawan, sunod nga paghahiwaton sang serye sang konsultasyon sa Bukidnon para sa mga representante halin sa Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Inpapaskog pa sang Police Regional Office 6 ang kampanya batok sa illegal fishing matapos ang duha ka separadong operasyon sa Iloilo kag Antique nga nagresulta sa pagkaaresto sa 10 ka individual nga naglapas sa mga ordinansa batok sa illegal nga pagpangisda. Sa Banwa sang Carles, nagpatigan sang joint operation ang Carles Municipal Police Station kag Municipal Bantay Dagat sang Carles. Nagresulta sa pagkaaresto sang 9 ka tripulante kag pagkakumpiska sang duha ka troll fishing vessel tungod sa paglapas sang Municipal Ordinance number 2019-03 nga nagadumili sa troll fishing sa sulod sa municipal waters. Nakumpiska sa operasyon ang 30 kilos ang nagkalain-laing klase ng isda nga nagabalor sang 4,500, duha ka fishing vessel nga nagabalor sang tig 300,000, isa ka pukot nga nagabalor sang 60,000, kay iban pa nga fishing paraphernalia nga nagabalor sang 200,000 pesos. Ang tanan nga nakumpiska ang gin-turn over sa Municipal Bantay Dagat sang Carles para sa nagakaigo nga disposisyon. Samtang sa Barangay Pusyo, Libertad, Antique,
Nagpatikan sa intelligence-driven kag anti-illegal fishing operation ang Libertad Municipal Police Station kag Bantay Dagat nga nagresulta sa pagka-aresto sa isa ka mangingisda, flashlight, spear gun, kag 3 ka kilos ang nagkalain-lain nga sahi sang isda. Suno kay PRO6 Director Brigadier General Randolph T. Tuanyo, importante nga maprotektahan ang marine resources mo dinyang palangabuyan sa mga mangisda agud may mapakaon sa ilang mga pamilya. Ginapabutsyag sang PRO6 nga padayon ng ila pagpakigangot sa mga lokal nga panguluhan kay iban pa nga partner agencies agud mas mapabaskog ang operasyon kontra illegal fishing. Radyo Pilipinas News. Kadungan sa kick-off celebration sang Nutrition Month 2026 subong nga Hulyo, nagbukas sang nutrition booth ang Iloilo City Government karon nga adlaw Hulyo 1 sa second floor sang lobby sang Iloilo City Hall. Mahimo nga maka-avail ang mga serbisyo kasubong sang free nutrition screening, nutrition counseling and education kag distribution sang nutrition supplements kag mga educational materials. Bukas ini sa tanan kag ginaengganyo ang pumuluyo nga magpadulong sa ginpamtangan nutrition booth agud makaangkon sa mga benepisyo. Tema sang Nutrition Month celebration karong nga tuig ang nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. Radyo Pilipinas News. Arestado sa kapulisan ang top 5 provincial most wanted person sa Barangay Mapatag, Hamtik, Antique. Ang suspect kilala nga si alias Nonoy kag may kaso nga 5 counts ang statutory rape. Suno kay PRO6 Director Brigadier General Randolph T. Tuanyo, ang pagkaaresto sa wanted person nagapakita sang kahandaan kag dedikasyon sa kapulisan nga mapatuman ang layi. Ginpasiguro sang PRO6 nga magapaday ng kapulisan sa paglagas sa mga may salabton sa layi agud matagan hustisya ang ila mga nabiktima. Radyo Pilipinas News. DepEd liwat gipahanumdom ang mga learner kag manunudlo nga likawan ang pag-usar sang portable electronic devices sa tion sang instructional hours. Detalye sang balita, Marian Grace Erenieta. Liwat nga nagpahanumdom ang Department of Education Region 6 sa mga learner kag manunudlo nga likawan ang pag-usar sang portable electronic devices sa tion sang instructional hours. Gimpahayag ni Dr. Leonico Barredo, Chief sang Education Support Services Division sang DepEd Region 6 nga sa idalon sang DepEd Order No. 6 Series of 2026 o kon guidelines on ensuring a safe and motivating learning environment, ginamanduan ang tanan nga mga bulatuan kag community learning centers nga bawalan ang mga learners kag personnel sa pag-usar sang cellphone sa iban pa nga portable electronic device sa tion sang instructional periods akon malikawan ang distraction kag mapabilin ang integridad sang learning environment. Apang ginklaro ni Dr. Barredo nga may exemption sa pag-usar sang cellphone. Lakip diri kong ginagamit para sa academic purposes kapareho sang pag-access sa mga educational platforms, digital resources o kung magpakigbahin sa authorized online collaborative activities kag sa tion sang emerhensya kapareho sa tion sang kalamidad, medical crisis o kung iban pa nga immediate safety concerns. Dugang pa ni Dr. Barredo nga kung iduso sa mga lokal nga panguluhan ang total ban sa paggamit sang devices kag maaprubahan sang Parents Teacher Association o kung PTA kag partikular sang School Governing Council, wala sang problema para sa DepEd apang dapat hindi makompromiso ang mga pulisiya kag mandato nga ginapatuman sang DepEd order. As hambal ni Sir RD Tito Kagina, kung may push na sa aton nga local government, and it will be approved by the Parents and Teachers Association, particularly ang aton nga School Governing Council, no, nga amugid ya ang kumbaga sila ang governing body sang iskilahan, then para sa akon wala man na problema. But then again, they have to ensure nga hindi man ma-compromise ang aton nga DepEd order. Nabatian ang kabahin sa pahayag ni Dr. Barredo. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Barangay Anilaw sa Pavia gindeklara nga sorbete capital sang Iloilo. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas Report.
Formal na nga gindeklara ang Barangay Anilaw Pavia bilang sorbete capital sang Iloilo matapos maaprubahan ng Provincial Ordinance 2026-356 sa ika-50 nga sesyon sang 15th sangguniang panlalawigan. Ang ordinansa ginsulat ni Board Member Joe John Paul Peñol kag ginsponsora ni Board Member Nielito Tupas. Suno kay Peñol katuyuan sini nga kilalahon ang papel sang Pavia sa pagduso sang culinary heritage sang Iloilo. Pinaagi sa madugay na nga industriya sang sorbete. Ginkilala sa ordinansa ang madugay na nga kasaysayan sang ice cream making sa Barangay Anilaw. Ginkilala ang pamilya Guadania nga ginpahayag ng gindalan sa pagpatukod sa mga ice cream brands kaangay sang Glen Ice Cream, Mary Hale Ice Cream, The Lucky 7 Ice Cream, Federico Ice Cream, Carlach Ice Cream kag Star of the Sea Ice Cream. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 4:46 sa hapon. Kagamento manatipon nga balita sang PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team. Miyerkules, Hulyo 1, tuig 2026 para sa Bagong Pilipinas. Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng